Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang titulo ni Maria, ang kanyang pagiging ina ng Diyos o Divine Maternity, Mother of God. Marami ang nagtatanong at nag-aalinlangan sa katotohanan ito. Kaya't ating ipapaliwanag, bibigyang linaw at ipagtatanggol ito ayon sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Samahan ninyo ko sa pagtatanggol sa mahal na Birhen Maria. Ang Divine Maternity o Mother of God ay ang katotohanang si Maria ay tinawag na ina ng Diyos, Theotokos, na nangangahulugang tagapagdala ng Diyos. Ibig sabihin nito, si Maria bilang ina ni Jesus ay ina rin ng Diyos dahil si Jesus ay parehong Diyos at tao. Ang titulong ito ay kinilala ng simbahang Katoliko mula pa nung mga unang siglo ng Kristyanismo at ito ay pinagtibay ng Konseho ng Efeso noong 431 AD. Sa pamamagitan ng dogmang ito, pinagtibay ng simbahan na ang pagiging ina ni Maria ay hindi lamang tungkulin bilang ina ng tao, kundi pati na rin bilang ina ng Diyos sa pamamagitan ng misteryo ng pagkakatawang tao. Maraming maling pagkaunawa ang kumakalat tungkol sa pagiging ina ng Diyos ni Maria. Narito ang ilan sa mga karaniwang tanong o pag-aalinlangan. Una, paano magiging ina ng Diyos si Maria kung siya ay tao lamang? Pangalawa, si Jesus ba talaga ay Diyos mula nang siya ay ipinanganak? Pangatlo, ang Diyos ay walang simula, kaya paano siya magkakaroon ng ina? Unahin natin ang unang tanong. Paano magiging ina ng Diyos si Maria kung siya ay tao lamang? Oo, si Maria ay tao lamang. Ngunit ang kanyang pagiging ina ay hindi dahil sa kanyang pagiging banal, kundi dahil si Jesus na isinilang niya ay Diyos. Sa misteryo ng pagkakatawang tao, ang Diyos na walang hanggan ay naging tao sa pamamagitan ni Maria. Dahil dito, si Maria ay tunay na ina ng Diyos sapagkat siya ang nagdala at nagluwal kay Jesus na Diyos at tao. Ang pagiging ina ng Diyos ay hindi nangangahulugang siya ang pinagmulan ng pagka-Diyos ni Jesus, kundi siya ang ina ng kanyang buong persona bilang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, sagutin natin ang pangalawang tanong. Si Jesus ba talaga ay Diyos mula nang siya'y ipinanganak? Oo. Sa ating pananampalataya, si Jesus ay Diyos mula sa sandaling siya'y ipinaglihi sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinahayag ito sa John chapter 1 verse 14. Ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. Si Jesus ay hindi lamang naging Diyos kalaunan. Siya ay Diyos mula pa sa kanyang pagkakatawang tao. Ipinanganak ng Birheng Maria. Pangatlo, maaaring itanong ng ilan, ang Diyos ay walang simula. Paano siya magkakaroon ng ina? Tama, ang pagka-Diyos ni Jesus ay walang simula at walang hanggan. Ngunit sa misteryo, mystery of incarnation o pagkakatawang tao, si Jesus ay nagkaroon ng pisikal na simula sa pamamagitan ni Maria. Si Maria ay ina ng kanyang pagkatao. At dahil ang dalawang kalikasan ni Jesus bilang Diyos at bilang tao ay hindi mapaghihiwalay, kinikilala ng simbahan na si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang siya ang pinagmulan ng kanyang pagka-Diyos, kundi siya ang ginamit ng Diyos upang ang salita ay magkatawang tao. Ang pagiging ina ng Diyos ay may matibay na batayang biblikal. Sa Lucas chapter 1 verse 43, nang bumisita si Mama Mary kay Saint Elizabeth, ipinahayag ni Elizabeth sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sino ako upang dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Dito malinaw na kinikilala ni Elizabeth si Maria bilang ina ng Panginoon na nangangahulugang Diyos. Dagdag pa rito, sa John chapter 1 verse 14, inihayag na ang salita na Diyos ay nagkatawang tao. Pinanganak si Jesus mula kay Maria, kaya't nararapat lang na tawagin siya bilang ina ng Diyos.
Sa pagtatapos, ang pagiging ina ng Diyos ni Maria ay isang paanyaya para sa ating lahat na magtiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala ni Maria. Siya ang ating ina, hindi lamang sa pisikal na kahulugan, kundi sa espiritual. Nikayat ko kayong manalangin gamit ang Santo Rosario at hilingin ang kanyang pamamagitan. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging ina ng Diyos, mas lalo tayong mapapalapit sa ating Panginoong Jesus. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman na magtatanggol sa mga katotohanan ng ating katolikong pananampalataya. Naway patuloy tayong gabayan ng ating mahal na ina. God bless you all. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.